Issue po namin na dump box po na dalawa. Yung pang hauler po yun na pwede po sa mga looban, ipasok, para kunin yung mga basura. At maya-maya lang po parating na traffic lang. Dinagsa ang ikalimang medical mission ng St. Gerard Construction Charity Foundation sa De La Paz Elementary School na pinasinayaan ng mag-asawang Curly Discaya at Sara Discaya, kasama na rin ang local government unit sa pangunguna ni Barangay Captain Dietmar Acaw Romualdez at ang mga kagawad ng Barangay De La Paz. Nakiisa rin si Jimmy Bondoc sa pagsuporta sa ginagawa ng St. Gerard at naglalayon rin itong makatulong sa isinasagawang programa. Ako po'y nakikisa kay Boss Curly at Ma'am Sara sa medical mission sila. Dahil po noong araw, ako po'y Vice President ng Corporate Social Responsibility sa PAGCOR. Araw-araw po namin ginagawa to. Ngayon, ako'y private citizen na. Gusto ko pong pumasok sa kanya no longer as a politician, but as a private citizen. So maybe in time we can do some tie-ups with the Discaya family kung kanilang mamarapate. I'm here to help. Alam niyo po, bukod dun sa medical, nakikita ko meron silang mga pagupit, mga ganon, na kumbaga, essential pa rin. Ang music po, para sa akin, is also an essential service. Sinisimulan namin magbigay ngayon ng mga music lessons para po sa kabataan lalo na because it really rears the young. Kaya sana po matuloy ang aming mga musical mission. Kung may medical mission, may musical mission din. Ako po si Atty. Jimmy Bondoc at hindi lang po ako abogado, ako'y musician at heart. So gusto ko po tumulong sa music, sa musicians community at hindi lang sa musicians community, sa mga nanonood sa amin para mas maliwanagan sa aming mga karapatan at sa mga pwede naming makuha sa gobyerno at maibigay sa gobyerno. So sana po magkatulungan tayo. Nagpahayag rin ng pasasalamat si Punong Barangay Romualdez sa naging donasyon ng St. Gerard. Good morning po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat sa mag-asawang Sir Curly at Ma'am Sara sa pagbababa ng medical mission sa aming barangay. At ito'y malaking tulong sa aming mga kabarangay. At ako'y natutuwa at ngayong araw, nagulat nga ako, ibibigay na sa amin yung request namin na dalawang mini dump truck, no, para sa mga malilit na ali namin sa Karangalan sa paghahakot ng basura. Ako'y talagang lubos na nagpapasalamat po sa kanila. Actually, may request letter naman po kami at nagulat ako na ngayon palang araw na ito na dadalhin sa barangay namin. Sa lahat ng pumunta po rito, ako'y nagpapasalamat at dumalo kayo sa medical mission ito at alam ko malaking tulong to sa atin lahat at syempre sa ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, yung mga check-up, kailangan na ating mga kabarangay. Yung mga simpleng bagay na yan, kahit na simple, malaking bagay yan sa kalusugan ng aking mga kabarangay. Kasi dito, sa mga nakarang medical mission, yung mga staff ko, mga tumulong, ang barangay ko ang nagpapakain, dito talaga, wala akong, lahat libre. No? Pati mga pagkain, lahat libre. At yan ay malaking kaginhawaan sa aming barangay na hindi na lalabas ng pondo para sa mga ganitong klaseng mga gastusin. At ako'y nagpapasalamat. Actually, 700 ang expected ng participants ngayong araw na to. At nakita nyo naman, hanggang ngayon may pila pa rin po doon sa registration. At talagang ang medical mission man sa amin dito, pagka may nag-medical mission, lagi naman tinatao. Bilang paggunita sa araw ng Pasig, nag-iwan naman ng mensahe ang mag-asawang Discaya, pati na rin sa kanilang mga isinasagawa ng mga medical mission. Dito po ay ginaganap po ang medical mission po. Bali, pang 5 medical mission na po namin ito. At nakita namin na dahan-dahan po namin dinadagdagan kasi para nakita po namin mas dumadami po ang mga beneficiaries na dumarating. Mas nakikilala na po nila na tuloy-tuloy po at every Saturday po ang pagbibigay po natin ng medical mission. At kami naman po, masaya-masaya po ang puso namin. Katunayan nga, may dumating na 2 dump box
from out of, tsaka barangay patrol, pero yung barangay patrol hindi pa po dumarating. Ang dumating lang, dump box lang po, out of 60 na in-order namin para sa lahat ng barangay. Pero dahil yun pa lang po ang dumarating, inuna na po namin ibigay kaagad dito sa barangay ang donation po namin na dump box po na dalawa. Yung pang hauler po yun na pwede po sa mga looban, ipasok, para kunin yung mga basura. At maya-maya lang po, parating na traffic lang. Oo, nahirapan na sa ako paano i-operate mo. Hindi, actually kasi may truck ban. So, syempre sumusunod tayo sa mga rules and regulations. So, hindi mo na siya makakalabas kasi nakasakay siya sa truck. So, yun. Pero parating na. Actually kasi hindi namin expected na ganito pala magiging outcome ng mga medical missions namin. Nagulat kami na sobrang dami pala na nangangailangan ng mga gamot, ng check-up. Natatakot silang pumunta sa mga doktor nila kasi syempre may bayad. Baka mamaya wala silang pambayad. So here, libre namin binibigay lahat yan hanggang 1 month ng supply ng gamot nila. So napakahalaga sa amin kasi health is wealth. Katulad ko, ako may sakit ako na diabetes, hypertension. So alam ko kung ano yung prices ng mga gamot sa market. So here, binibigay namin ng libre sa mga tao dito sa mga barangay. Actually, as per request. No, kasi nag-medical mission naman kami sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro, nagbibigay kami ng financial assistance. Pero sabi namin mag-asawa, bakit hindi dito sa sarili namin lugar? So binaba namin dito sa Pasig. So ngayon pang-5 na namin dito sa Pasig, Barangay de la Paz, sila yung nag-request po ng date for today. Tuloy-tuloy po ito na ginagawa namin kasi parang napansin po namin parang nagiging parang dumarating pa po ng tuloy-tuloy ang blessing sa amin. Tsaka parang kakaiba po ang kaligayahang nararamdaman po namin na sa tuwing nagbibigay po kami. At ito pong pagbibigay namin, wala po kaming hinihingi na anumang kapalit. Ang naipapalit po nito sa amin, parang nakakaramdam lang po kami ng gaang ng puso, ng loob. Masaya po kami na ginagawa po namin ito at magpapatuloy po kami na bawat barangay ikutan po namin at kung sino pa po, minsan yung mga request po nila, pagpasensya nyo na po. May mga request na iba na parang gusto nila ngayong linggo na. Kaya lang, hayaan nyo po sa masusunod po na mga pagkakataon at panahon, baka magiging 2 na pong beses ang medical mission natin per week. Pero sa ngayon po, ang ginagawa po namin every Saturday lang po muna ang ginagawa po namin. Bali, nag-start po kami sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas po ma'am na mga nag-request po ng mga kaibigan natin, mga politiko na tulong, na yung lugar nila nasa lanta, humihingi ng kapirasong tulong. So, nagbibigay po kami sa kanila. Ngayon po, bali, inumpisa po namin itong pagbibigay namin sa Pasig way back 2016. 2016, tuloy-tuloy. Ngayon lang po, mas linakahin namin ang pagbibigay kasi habang lumalaki po ang company namin, mas lalo pong dinadagdagan namin ang pagtulong. Hindi lang naman sa Pasig, kaya po mas pinahal po namin ang taga-Pasig at bakit hindi kayo dito gumawa ng mas magandang bagay at maraming bagay sa Pasig. Kasi nandito po yung office namin sa Pasig. Kahit po yung ang mga business po namin, kagaya ng mga project ay nasa labas po ng Pasig. Pero yung business address po namin dito sa Pasig at kami po ay taga-Pasig po. Priority po namin taga-Pasig kasi taga-Pasig po kami. Misis ko taga-Pasig po. Ako din po, tubong Pasig. Lumaki sa Pasig dahil Bisaya po ako, Klase Antique. Nag-migrate kami ng Bicol. Pero ang pinakamahabang stay ko po, dito sa Pasig po ako, halos nasa 25 years na halos ako sa Pasig. Oo. Ako naman taal ng Pasig talaga. Sa tatay ko, sa Bangbang talaga. So, talagang mahal din ng tatay ko ang Bangbang. Kaya kami, minahal namin ang Pasig. Dito na rin kami lumaki at pinanganak yung mga anak ko. Kay Jimmy Bontok po, salamat po sa pagdating. Nakapag-uplift po kayo ng mga tao dahil nakapag-inspire po kayo. Salamat po sa pagdalo at pagdating po dito. Ano siya yung actually dump box, nakamotor, so that pwede siyang pumasok sa mga eskinita. Kasi dump truck, hindi makakapasok. So ito mini dump box siya na nakamotor siya. Parang daling, kasi ang daming eskinita dito lalo na dito sa De La Paz. Madami siya, at least mahohol yung kanyang mga garbage. Sa Pasigueño namin, Happy Pasigueño Day! So araw natin to mga Pasigueño. Enjoy nyo lang. Happy Pasig Day po. Enjoy your day po at holiday.
kami sa Bangbang, sa Rosario, sa Santolan, sa ito yung Bagong Ilog, and ito Barangay de la Paz. So sa Bagong Ilog medyo naluha-luha pa ako sa overwhelm. Dito naman ang ngiti ko mula tenga hanggang tenga kasi hindi ko expected na itong barangay magdadala ng napakaraming tao din dito. Siguro talagang kailangan itong mga medical missions for the free gamot, free check-up, at relax ang chill lang yung mga pasyente natin dito kasi may libreng masahe din. So, yun. Tapos sa office pa rin, may mga pumupunta pa rin. So, recently nag-award kami sa mga taga-palengke yung request nila, mga mugs, tsaka yung apron, yung for the wet and dry market. So, nag-request na sa amin, kaka-award lang namin sa kanilang this week, itong past week na to. So, madaming talagang mga request na dumadaan sa amin at tinatry namin as mag-asawa na matupad lahat at maibalik sa kanila. Yung blessings namin, maibalik na namin sa kanila. Nagpasalamat naman ang mga residenteng dumalo sa pagtitipon. Maraming salamat sa paggagamot sa akin, sa salamin, sa high blood. Maraming salamat. Una, nagpapasalamat ako sa ganitong magandang pagkakataon na nagkaroon ng misyon dito na medical mission. Salamat sa aming mahal na kapitan. Salamat sa mga nag-donate ng gamot. Sapagkat malaking tulong to sa katulad naming mahihirap. Kaya salamat sa Diyos. At binigyan niya kami ng pagkakataon na magdito sa Barangay de la Paz, Maidaos, ang medical mission. Iza Aldana nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.